po natin, ito po, butata po si Kiko Pangilinan dito po sa mga kakamping. Mukhang hindi na po siya pakikinggan, no, sa kanyang mga panukala. Ito po ang sinabi ni Kiko Pangilinan kasi on the attack eh. Ha? On the attack. Sabi po ni Kiko Pangilinan sa mga kasama niyang kakamping, dito po sa panawagan nga nilang tama nga kami. Yung pala yung sinasabing tama nga kami. Tanga nga kayo. Ang galing din. Oy, thank you very, very much ha. Babak Estesam na nagpa-star. Yan, 50 stars. Sabi ni Kiko Pangilinan, with due respect, this and other similar messages, they message types do not help advance the cause we fought for then and continue to fight for now. Ayon po to kay Kiko. We need to persuade and convince. We do not need to ridicule and insult. Kailangan natin makipag-usap at makinig, hindi itong mang-insulto at makipag-away. O so, pinayuhan na naman ng bait-baitang si Kiko Pangilinan ang kanyang mga kapanalig sa pink movement na wag po tayong mambastos, wag po tayong mang-insulto, wag po tayong makipag-away, no? We need to persuade and convince. Yan na naman sinabi ni Kiko. Ano po ang sinabi ng kanyang mga kakampings? Galit po kay Kiko. Ito po. Sabi niya, with all due respect, you are wrong. Ito. Butata si Kiko sa mga kakamping eh. We should be vanguards of the truth and the watchmen over the towers. What we need is vigilance and boldness in standing up for what is right and raising our voices. Biruin nyo, no? In unison to highlight the travesty that is happening right now. We should. So binutatapos, we should not be cowering in the darkness. We should be raging against the dying of light. Yan po ang sinabi ng ni Pilio Agpao. Isa pong kakamping. Ito pa po. May maganda pa rito eh. With all due respect din po, sabi naman po ni Paul Gutierrez. Di ba ginawa na natin yan dati? May nangyari ba? So what should we be doing different now other than sitting and watching the sidelines? Yan. Ito naman po ang sinabi na isa, I admire the kindness. But if we do kindness again, saan tayo pupulutin? The Reds and Greens are so aggressive that every day they ridicule us. So it's a no. Ayan po mga kapatid, ang mga halimbawa. Marami pa po na kinukontra rito si Kiko Pangilinan. We do not have the resources to convince these people. We will fight them. You run next year and try to win. Oh please, sabi naman po ng isa, respect those who supported you. Abandoning them isn't respect. Miski po, ayan po, ito po ang kawalan ng leader ng mga kakamping ngayon, no? Akala nila sila pa yung opposition. Hindi na po silang opposition. Ang opposition po si Rodrigo na. Si Rodrigo na po ang tunay na opposition. Hindi na kayong mga pink. Nakakaawa, no? Naawa po ako sa mga pink. Yung leader po nila, sinasabihan sila na huwag kayong mang-away ng mga unit team. Hindi yan ugali natin. Puta, binara si Kiko. Ginawa na natin yan. Wala naman tayo na kumbinsi. Mang-away na tayo. Alam niyo po, hindi na po kinikilala yung mga leader nila. Si Lenny hanggang ngayon tahimik. Walang pakialam yung mga leader ng kakamping tapos tatakbo. Gusto nila manalo. Alam niyo kaya kayo talunan, no? Kayong kakamping. Wala kayo, binabaon na kayo. Pangarap niyo dati, mag-away yung unit team para kayo makasingit. Nag-away na eh. Nag-aaway na eh. Wala pa rin. Hindi pa rin kayo makasingit. Paano? Ang leader nyo si Kiko at si Lenny. Ang pinakasanang ginawa ninyo nung natalo kayo, yung nga pala, hindi naman pala kasi kayo umaamin. Di ba panalo kayo? Mga nanalo. Yung mga members nila umaamin na wala naman kayong ginagawa. Kawawa naman. Okay, punta na po tayo sa mga real issues of the day. Ayan. Ito po, marami po tayong dapat sagutin. Ito po ang sinabi ni BP Sara, no? Bagong script na naman. Ito, pinatulan na po sila sa Kanyas. Alam niyo, tama po yung sinasabi ni BP Sara eh. Kahit po tayo, di ba? Never po. Never po natin na nakita
o narinig yung involvement ni BP Sara nung siya ay mayor o maging nung vice mayor, hindi po nasasama pangalan niya. Tama si BP Sara doon. Matagal na po natin naririnig yung DDS. Matagal na po natin naririnig yung tukhang. In fact, kauupo pa lang ni Duterte ang ginawa ng mga dilawan, no? Sa pangunguna ni... Kaya nagtataka kayo, parang aping-api si Laila de Lima. Ano lang po natin, no? Ipaalala lang natin, no? Hindi pa po nag-iinit yung puwet ni President Duterte sa upuan nun, eh. Sinimulan na silang imbestigahan diyan sa DDS sa Davao, yung ginawa nilang tukhang-tukhang, no, sa Davao. Pero never po nabanggit ang Vice Mayor, then Vice Mayor Sara Duterte. Never po nabanggit yung Mayor Sara Duterte dito po sa mga war on drugs na to. Dito po sa mga EJK na to, no? Never po, sa lahat po. Nakasubaybay tayo, eh. Di po ba? Narinig na rin natin yan si Las Cañas. Hindi po yan na, wala pong Sara Duterte na binabanggit po yan. Ibig nyo sabihin, all these years na hindi involved si Sara Duterte, nung naging Vice President, involved na siya. Involved siya noong siya ay Vice Mayor at Mayor. Ang gagaling magsigawa ng script, eh. No? Mahuhusay po sa gawaan ng script talaga itong mga gustong pabagsakin si Sara Duterte. Parang Bikoy lang yan. Bikoy part 2. Wala po naniniwala. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, ang tagal ng panahon, hindi siya involved. Nanood po tayo lahat sa investigasyon ni Laila de Lima hanggang napata na siya ni Richard Gordon. Pero hindi po involved. Nung nag-Vice President, biglang involved na po. Ibang klase. Ibang klase talaga to si yung gustong-gusto po nilang pabagsakin, no? At all cost. Kinakailangan kahit naman alam po ninyo kung sino man po yung nagpe-finance diyan sa mga tao na yan. Pagpalagay na natin nagtagumpay kayo. Hindi naman si Tambi ang mananalo. Malayong-malayo po, no? Okay. Sabi po ni BP Sara, kung talagang kayo ay totoo na naniniwala kayo na merong siyang ginawa, ba't hindi nyo sampahan ng kaso? Hindi na po tatay niya presidente. No? In fact, kalaban po ng pamilya nila ngayon, yung namumuno. Kayang-kaya nyo pong sampahan ng reklamo. Bakit po ayaw ninyong sampahan? Kaya naman po, di ba? Kaya po kayo tumakbo sa ICC noon. Dahil ang nirereklamo nyo, presidente ng Pilipinas. Noon. Pwede talaga sasabihin, putya, anong laban namin dyan sa presidente? Bagamat mali na dumirekta kagad kayo sa ICC, mapapangatwiranan nyo kasi pinakamakapangyarihan. Ngayon po, wala na po sa kapangyarihan si Tatay Digong. Pwede nyo nga siyang sampahan sa local court kung gusto nyo talaga ng katarungan. Wala rin po si BP Sara. Pwede nyo naman po sampahan ng kaso. Bakit po hindi? Yun na nga Gusto nyo lang pabagsakin. Alam nyo po, sa dami po ng banat ninyo sa mga Duterte, wala na po naniniwala. Pwede naman talaga yun. No? Na kayo po ay malaya po kayo na dumulog sa local court at hindi po nila aatrasan. Ano po ba ang nakakapigil sa inyo? Wala na po sila sa kapangyarihan. Wala na ngang congressman. Halos wala na ngang congressman.